Dating Pangulong Duterte, confirm, hawak na ng mga pulis sa mga oras na to. At itong si Tatay Digong, yung sinasabing tatakas, ito panoorin po yung mensahe po niya na nakahanda na raw talaga siya na harapin ang ICC. Ito yung video. I would say that not really appear or non-appearance, but I will deal with the problem directly, frontally. As a lawyer, gagamitin ko na yung pagka-abogado ko. Magtanong, kumusta po si President Duterte? Sa awa ng Diyos, okay ako. Wala nga. Okay, sir. Hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa, sir. Nitong weekend, lalo na kahapon, ang dami hong nagulantang at nagpanik dahil dun sa balita. Ano po ba talaga ang nakarating sa inyo, sir? Meron daw po ba kayo talagang warrant of arrest? Ano po? Alam mo ma'am, what is circulating in the city of Manila, it's almost the same that's being bruited around dito because of the, communications. Very easy. As a matter of fact, it's almost instant. Ilang segundo lang. So, ang masasabi ko ma'am is, though I do not claim ignorance about the moves before and long before and after a few months of respite, nandiyan na naman yung issue. So I guess this issues, I would call them, would hound me until the dying days of my life. Okay, so, ano to, sir? So, they won't really stop. Again? So, talagang hindi sila titigil, sir? No, as I remain, mainly if I remain to be a politician all the year round. But it might simmer a little bit down the line. Siguro pag hindi na masyado ako active. But for as long as I am there in the political arena of the Republic of the Philippines, I would be a constant, not really issue, but a good copy for whatever I say or whatever I do, and what happened yesterday and what will happen tomorrow. Alright. Yan okay. Sir, okay, sir, does this bother you, sir? Itong mga naglutangang information na meron ng warrant sa inyo? Warrant of arrest? Alam mo ma'am, sa totoo lang, I have been in politics for almost nearly 30 years. Been mayor, and lahat ng klaseng issue. Firstly as vice mayor, then congressman, then as president. Hindi ko naman siya nasabi minamaliit ko. Pagyayabang yan eh. But it's almost an day in, day out, month long, year after year. It's has become an irritation, really. Especially if patanda ka na and you still have to deal with the same questions and issues until now. Pero I take it as part of my political life. Kasi nandyan early on, nagpasok ako sa gobyerno as a prosecutor that verily as early as ilang taon lang pumasok na ako sa politika. Okay. Sir, kung sakali nga po na meron at kayo ay pasomon po, will you appear? Again, ma'am. If ever na meron nga po talaga, kung talagang totoo nga itong warrant of arrest ng mga lumutang, kung sakaling meron nga talaga, what's your plan po? Will you appear kung sakaling ipasomon po kayo, sir? I would say that not really appear or non-appearance, but I will deal with the problem directly, frontally. As a lawyer, gagamitin ko na yung pagka-abogado ko. Okay, sir. So, suffice to say that you have been prepared for this po, Mr. President? For the longest time. For the longest time since, as far as I can remember, maaga ako ng ilang years early on, so that to be around siguro
put it lightly, mga first 5 years, first term, second term, nandyan na yan. So, I have learned to deal with the problem directly, frontally, and walang pasikot-sikot. Alright. I have Sir, been very frank all these years. Alright, okay. Sir, aside from this po, sir, meron din pong i-final sa inyo sa DOJ na inciting to sedition. Unang-una, what's your take on this po, sir, na kayo po ay napila ng ganito, sir? Is it the sedition ngayon? That's different, sir. Aside from ICC, sir, meron din po, di ba, sir, may final din po sa inyo inciting sa DOJ? Inciting to sedition? Wala akong alam yan. Ngayon lang. Alam ko na may plano na idemanda ako, pero specific sa ngayon ko lang nalaman. Iyon naman sa ICC, matagal na yun. Whatever course it might turn to, I am ready for it. Kasi dumaan ako sa trabaho ko, ma'am, as an appointed elected official of the Republic. I do not no excuses to give. I offer no apology. I did what I did because Okay, next, sir. to continue, I said I did what I had to do. Kasi trabaho ko at ginawa ko. Whether or not it would run me down or push me up, it's too early on it for history to make the accurate count. Wala ako. I do not want to judge myself except that I answer the problem, the question. O di ba? Hindi nagtatago sa batas. Si dating Pangulong Duterte, talagang umuwi siya dito sa Pinas na alam niya na may naghihintay sa kanya. Yun nga lang, ang nangyari ay mukhang marami daw paglabag. Susuko din naman yung tao. Hindi naman tatakas yan kung mayroon talaga. Kasi maraming questionable na nangyari dyan sa NAIA ngayon lang. At nalaman na lang po natin na ando na, hawak na ng pulis. Mayroong taga-Interpol. At marami pong nakaabangan kung nasaan na nga ba si dating Pangulong Duterte kasi hindi pinayagan makalapit sila Senator Bongo at pati yung doktor hindi pinayagan para masiguro sana ang kalusugan ng ating Tatay Digong dahil ilang taon na po yan di ba? Pero nang dahil sa ginawa nila, mag-election pa naman, nako, lahat ng live ngayon kahit sa media na nag-live, yung mga komento ng taong bayan galit na sila. Kaya abangan natin. Ikaw, ano yung masasabi mo sa nangyari ngayon? Yan dito na. Thank you.